Dumaan na naman dito sa bansa natin ang isang super typhoon Nando. Kamusta naman dyan sa lugar nyo ngayon? Hi everyone! Kamusta na pala kayong lahat dyan? Sana bumaba na yung mga baha dyan sa inyong mga lugar. Bago pala dumating yung bagyo ay naisipan ko nga mag-grocery na. Friday pala to ng hapon. Nung araw na to ay medyo maaraw-araw pa nga. Wala pa yung badya ng bagyo, lalo na dito sa lugar namin. Low pressure pa nga lang to nung mga araw na to. Sabi ko bago bumagyo kailangan ko na talagang mag-grocery. Kasi ito na lang talaga yung laman ng cabinet namin. May noodles nga pero nag-iisa na lang. Lalo't parating yung bagyo kaya kailangan mag-stock ng pagkain. Isa pa may lalakarin talaga ako sa labas. Kaya yung mga lakad kong ganito ay pinagsabay-sabay ko na lahat. Mahirap din kasing maubusan ng pagkain lalo't may kalamidad. Nagiging proactive talaga ako pag may mga ganito. Kasi naranasan din namin dito sa Nueva Vizcaya yung super typhoon last year na halos hindi makalabas ng bahay tapos brown out pa ng ilang araw. Yun nga yung isang pinakamalakas na bagyo na tumama dito sa Nueva Vizcaya. Isa pa naranasan ko din yung super typhoon sa Japan. Kaya't kailangan ko talagang mag-stock ng pagkain ngayon kahit konti lang. Fast forward nakatapos na rin pala ako nung unang lakad ko. After nun nagpunta naman ako dito sa grocery para bumili ng konti. Pauwi na dapat kami neto pero inabutan pa rin kami talaga nung bagsak ng malakas na ulan. Tumagal din yata to ng kulang-kulang 1 oras. Hinintay na nga lang namin na medyo humina bago kami umuwi ng bahay kasi talagang mababasa kami. Monday at ito na yung landfall ng bagyo. Sobrang lakas nga ng hangin. Cancelled na rin pala yung pasok ng mga bata. Umaga ay hangin pa lang yung malakas. Bandang hapon na nga nung lumakas yung ulan. At dahil nga cancelled yung mga pasok ng mga bata, expected na to na may mga activities sila at home. Dito nga lang kami sa loob ng bahay ni ate at gumagawa nga nung activity na binigay ng teacher niya. Gagawa nga daw sila ng anything na from recycled materials. Tinulungan ko na nga si ate at habang gumagawa siya pumunta naman ako dito sa taas namin. Mahangin pa rin talaga. Nagugulat na lang kami at kalampagan nga yung mga sanga ng mga nyug sa bubong. Mabuti na lang talaga at matibay-tibay nga yung ginamit na yero dun sa bubong namin. At hindi nga siya na yupi-yupi. Nagugulat ako paminsan-minsan. Pero hindi naman ako nag-worry kasi alam kong matibay nga yung pagkakagawa ng bahay namin. Bumaba na ulit ako para tulungan si ate at pasilip-silip na nga lang kami dito sa bintana. Hangin nga sa araw at sa gabi naman yung buhos ng ulan. Alam nyo bang yun yung delikado? Yung ang gabi ang buhos ng ulan kasi kadalasan flash flood nga yung inaabot ng mga tao. At dahil nga sa patuloy na pagbuhos ng ulan, lumuluwag yung lupa at nagkakaroon nga ng erosion. Ganun na ganun yung nangyari last year dito sa amin. Yung hindi namamalaya ng isang pamilya, nagkaroon nga ng erosion at natabunan sila. Minsan alam nyo nakakalungkot yung dahil sa patuloy na pagputol ng mga puno at sa hindi tamang pag-consume sa mga yamang lupa natin, sa atin din bumabalik yung mga pang-aabusong ginagawa natin sa kalikasan. Kaya't sana nga wish ko lang huminto na rin yung mining dito sa area namin. Kasi sooner or later, yung mga susunod na generation naman yung maaapektuhan kasi hindi nga maiiwasan na kapag may mining, syempre may mga punong napuputol at sana yung mga flood control project ay magawa ng mas maayos. Kasi kung mas maayos, sino bang makikinabang? Diba ang taong bayan? Wala nang mababaha, wala nang mamamatay at wala nang iiyak na pamilya. Sana netong nagdaang bagyo ay walang naapektuhan ng mga pamilya. Sana nasa maayos pa rin tayong kalagayan hanggang ngayon. O siya paano hanggang dito na lang muna ulit. Bukas may pasok na yung mga bata. Mag-iingat po tayo palagi. Hanggang sa muli.